Hello mga kamamay ko! Here's how I make customized writing notebook. After ko nga pala ma-print ng borderless yung design ko sa A4 size, 220 GSM, nilagyan ko siya ng photo top, and ang request nga ni buyer is glittery. And di nga natin masisisi yung gusto ni buyer kasi ang ganda nga naman talaga ng effect ng glittery, guys, sa totoo lang. And as you can see there, nilalaminate ko na nga pala yung glittery photo top. Sinasalang ko siya twice para dikit na dikit talaga siya sa notebook cover. And ang ganda rin kasi ng output pag nalaminate siya ng 2 beses kasi walang ka-bubbles. Kitang-kita mo yung effect niya. And ito na nga yung effect ng glittery sa ating notebook cover. Ang ganda talaga niya mga mi, lalo sa personal. Kahit anong color mo siya idikit, ang ganda talaga ng effect ng glittery. Kahit sa red or blue or whatever color you want. Napakaganda niyan tingnan. Talagang gaganahan ng mga kids magsulat nito at mag-aral dahil ang ganda-ganda talaga ng notebook cover nila. Pag glittery effect yung nilagay nyo. Diba? Hindi ko nga mapigilan na i-flex to kasi ang ganda talaga. And another step nga pala is kailangan natin tong itiklop sa gitna. Kasi yun yung magiging guide natin mamaya sa pag-stapler ng mga inner pages. Kailangan lang natin kumuha lang ako ng something na flat surface para maayos yung pagkatiklop ng ating notebook cover. Kasi tignan nyo, ang ganda ng pagkakatiklop pagka gumamit kayo ng flat surface. Ayan, itiklop nyo lang yan mga mi. Bibilisan ko na dito sa part na to dahil wala na ako masabi. Basta dapat nakagitna lang siya. Ayan. After nyo maigit na yan at makapag-print ng mga inner pages, ako kasi pagka gumagawa ko ng writing notebook, hindi ko muna tinitiklop yung inner pages, yung cover notebook lang muna. Yun lang yung magsiserve na guide sa akin. Ayan. Saka ko siya tinitiklop after ko siyang ma-stapler. Yung iba kasi tinitiklop nila isa-isa yung yung notebook cover, I mean yung inner pages. Ako yung notebook cover lang. And then, pag nag-i-stapler pala ako, 2 lang ang ginagawa ko. Ayan, 'di ba? Pagka may line tayo na ganyan, makikita nyo na hindi nakangiwi yung stapler natin. Masasakto natin siya kasi may guide tayo. Ayan, kailangan nyo lang siyang isakto sa line para pumantay dun sa taas yung stapler. And after that, saka ko pa lang siya ititiklop. Pinukpo ko nga pala yan para talagang walang lalabas na papel. Ayan, after ko mapukpok, saka ko pa lang ititiklop yung inner pages. And kahit anong gawin yung tiklop dyan, may susobra talaga yan. Kahit anong galing mong itiklop yan, may susobra talaga yan, kaya kailangan yan i-cut. Ayan, pwede naman siyang mano-mano kasi masakit nga lang talaga siya sa kamay pag minano-mano mo. Pwede ka rin namang, ayun nga, yung rim cutter para hindi ka mahirapan, lalo pag marami kang orders. Kasi medyo pricey nga lang yung rim cutter. Ayan no, kahit anong galing na tiklop mo talaga dyan, may susobra dyan. Kaya talagang mas malapad yung mabibili mo sa market kaysa sa mga personalized notebook. And ayan, nakaipon na nga ako na pambili ng rim cutter ko, kaya bumili na ako kasi ang hirap talaga magmano-mano mga mi. Sobrang sakit sa kamay, kaya napakadaling gamitin ng rim cutter talaga. Ang satisfying niya patignan. Sa isang iglap, pantay na siya. Ayan, diba? Mapantay-pantay yung notebook natin at maganda talagang tignan pagka sa rim cutter mo siya kinap. And charan! Ito na nga yung ating finished product. Diba? Ang ganda talaga ng glittery effect. Ayan na ang aking personalized writing notebook. That's all mga mi. Bye!